Hello, si Mia Santos po ba ito? Napakapita ko sa cellphone. Opo, sino po sila? Mula kami sa Starbeam Productions. Nakasaliti sa shortlist para sa audition bukas. Alas 10 ng umaga. Genre horror film. Title, Gabi na Swang. Makakapunta po ba kayo? Parang kumabok ang dibdib ko. Makakapunta po. Salamat. Salamat po talaga. Pakababantawag. Halos mapasigaw ako. Ako, nasanay lang umawit sa karaoke at umarte sa harap ng salamin. May audition. Hinawakan ko ang muka ko. Sinusubukan pigilan ng kilig at kaba. Kinabukasan habang nasa bus po. Paulit-ulit kong inusal. Kaya ko to. Hindi ako pwedeng matakot. Pero bawat pagdaan ng segundo parang kumakapalang init sa batok ko. Pagdating ko sa venue, mahaba na agad ang pila. Naririnig ko ang ibang rehearsal ng malinya. Tulungan niyo ako. May aswang. Nakakatawa at nakakatakot sabay. Mia, kaya mo to, bulong ko sa sarili. First time mo ring tanong ng babaeng nasa likod ko. O, sagot ko, ika, o rin, pero mukhang sanay na yung iba. Nakakatakot. Nung ngiti ako kahit ramdam kong nanginginig ang tuhod ko. Maya-maya, lumabas ang staff na may hawak na listahan. Next batch. Pasok. Sumabay ako sa grupo. Sa loob, malamig ang aircon. Pero mas malamig ang titig ng direktor na nakaupo sa gitna. Matangkat payat, may suot na itim na salamin. Si Direk Marco, pangalan, tanong niya, Mia Santos po. Edad, 22. Tumanggolan siya, basahin mo niya sa papel. Inabot ng staff ang script, nakalagay. Tulungan niyo ako, nandiyan siya, huwag niyo kong iwan. Humiga ako ng malalim. Tulungan niyo ako, nandiyan siya. Huwag niyo kong iwan. Tahimik. Naramdaman ko ang pintig ng puso ko. Tumingin ka sa kanan. Imagine mo andiyan ang aswang. Sinunod ko. Pinalaki ko ang mata ko. Nilagyan ng panginginig ang boses ko. Huwag kang nalapit. May boses na tumugon mula sa gilid. Hindi mo ako matatakasan. Paglingon ko may nakatayo. Si Jaise, ang leading man. Matangkad gwapo, may matalim na ngiti. Direk sabayan ko siya, tanong niya. Tumango si Direk Marco, naramdaman ko agad ang iya at paghanga. Lalo na nang naglakad siya papalapit, dahan-dahan, parang tunay na halimaw atras ka, Jace. Sabi ni Direk, Mia, ipakita mo na nanginginig ka pero lumalaban. Ginawa ko, nilapit ko ang kamay ko sa dibdib, parang tinutulak siya. Hindi mo ako kayang kainin. Sumingap si Direk. Okay, next. Lumabas akong silid na parang lutang. Ang galing mo kanina. Sabihin babaeng nakapila rin. Ha? Naku, hindi kinakabahan lang talaga ako. Pero sa lublog ko, may kakaibang sigla. Kahit maliit lang ang sansa, ginawa ko ang lahat. Pagkalipas nilang oras, tinawagan magkapangalang ng makakapasok bilang extra. Mia Santos. Parang hindi ko narinig. Ako po, tumanggon staff. Ika, pumirma ka dito. Nanlaki ang mata ko, halos maluha. Salamat talaga. Habang palabas ako, nakasalubong ko si Jace. Congrats. Sabi niya, kaswal lang pero mainditi. Salamat. Bulong ko, halos hindi makaitinin. Lumabas akong building na parang may bagong mundo sa harap ko. Inisip ko, ito na. Simulan ng pangarap ko, pero bago ako makalayo, may matandang staff na nakatayo sa gilid ng hallway, maputlang balat, may kulubot na parang guhit ng panahon. Tinitigan niya ako ng diretso. Anong problema po? Tanong ko, pilit na nakangiti. Hindi siya sumagot agad. Umiling lang siya, ingat kay hindi lahat nuluwanag sa entablado para sa kaligtasan. Tinilabutan ako, po. Pero tumalikod na siya, iniwan ako nakapako sa sahig. Habang naglalakad pa uwi, pinilit kong iwag siyang kaba. Siguro, pagod lang ang matanda, pero bakit pati ramdam ko'y may lamig na dumampi sa kaluluwa ko. Ma'am, dito na po tayo. Nagising ako sa bus driver nang maramdaman kong huminto kami.
Binuksan ko ang mata ko at agad akong sinalubong ng hangin na malamig at mabigat, parang may nakabitin sa paligid. Salamat po, sagot ko habang bit-bit ang malit kong maleta. Tahimik ang paligid, halos walang tao sa kalsada, puro puno at magalumang bahay na gawa sa kahoy. So, dito pala kami mag-shoot. Mia, may kumail sa akin, isang babaeng nakadamit na makulay. May malapad na ngiti. Ako si Lisa. Extra din. Nung ngiti ako gumanang loob ko agad. May kasama ako, kanina pa ako kinakabahan. Huwag kang kabahan. Ako bahala sa'yo. Tara na. Baka hinihintay na tayo. Habang naglalakad kami papunta sa bahay na gagamitin, napansin kong kakaibang katahimikan. Wala man lang aso. Wala ring mga bata. Ang tahimik na baryo, no? Bulong ko. Una, sagot ni Lisa, sabi ni isang taga rito, dito raw unang nakitang magawaswang, kaya siguro dito pinili ang location. Napakunutan no ko. Toto, tumango siya, basta mamaya ikukwento ko. Ayaw ako ditong masyado makuwento sa labas. Pag-dating namin, sinalubong kami ni isang lalaki na nakasombrero, pawis na pawis. Ako si Anton, production assistant, kaya yung bagong dating. Opo, sabay namin sagot. Tara, make-up na muna. Susunod kayo sa skate. Pinapasok niya kami sa loob ng bahay na gagamitin sa shoot. Amoy alikabok at kahoy. Parang hindi na natirhan ng matagal. Sa isang sulok, may nakaupong babae na tahimik. Abala sa pagayos ng mga foundation at brush. Ate Mila, tawag ni Anton, sila na yung susunod. Pati tumingin siya saglit. Walang nimik sa katumango. Umupo ako habang ninayos niya ang mukha ko. Hindi siya nagsasalita. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Tapos siya sabay kaming nanahimik. Sanay na ba kayong gumawa ng horror? Tanong ko para lang may masabi. Walang sagot. Napatinin lang siya sa mata ko sa salamin. May bigat. Si Ate Mila talaga. Mahiyain, bulong ni Lisa mula sa gilid. Tumango lang ako at hindi na nagtanong ulit. Pagkatapos ng makeup, lumapit si Anton. Ga-extra, ready na kayo mamaya. Huwag kayong aalis dito hanggang tawad. Opo, sagot ko. Pagupo namin ni Lisa sa sahig, agad siyang bumulong. So, eto na yung kwentong baryo. Nakinig ako kahit medyo kinakabahan. Noong unang panahon may isang pamilya rito na nahulin mga tao na kakaiba. Sabi nila, kumakainom naman ng pata. Hinabol sila, sinunog ang bahay nila, pero bago raw sila matay, may sumpa silang iniwan na tuwing kabilugan ng buwan, may babalik. Lisa, sabi ko, huwag kang nang mag-imbento. Bakalawa, kabahan, ako hindi imbento, promise. Kaya nga, sabi ko huwag kang masyadong malayo, mahirap na bawa. Bago ko pa siya masagot, may sumiga, ready na ang extract. Tumayo kami at sumunod. Sa labas, madilim na, ang miga, ilaw ng production nang nagbibigay liwanag. Ang lumang bahaya, parang mas nakatakot sa dilim. Scene 22, si ganyan to, extract. Pumasok kayo sa bahay. Magpanggap na takot. Tumayo ako sa gilid. Pinikinggan ko ang nutos. Mia, ika sa kanan. Sabi ni isang crew. Opo, naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Sa unang beses, tatayo ako sa harap ng kamera. Kahit extra lang para bang napakalikim bag. Action. Sigan ni Direk Marco mula sa labas. Pumasok kami sa lumang sala. Dalaan mga flashlight. Ano to? Bakit parang may gumala? Bikas ni Lisa. Ayon sa script, dapat mag-react ako kaya tumitig ako sa paligid. Narinig niyo ba yon? Umiipang hangin mula sa bintan. Hindi ko alam kung parte yon ng props o totoo. Cut. Siga ni Direk, mas maganda. Dagdagan ng takot ang magamatayo. Huminga ako ng malalim. Kaya ko to. Take 2. Action. Muli kaming habang tumatakbo ang eksena, napansin kong sa dilim ng likod ng bintana, parang may matang nakaitinip, babilis lang, pero malinaw ang patiramdam. Imagination ko lang ba?
Napalunok ako, tinuloy ang pag-ate. Huwag niyo kong niyo. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Eksakto sa script. Pero parang mas malakas kaysa dati. Kot. Sino nagbukas nun? Sigaw ni Anton. Wala pong nga sign na gumalaw diyan. Sagot nung isang crew. Nakatininang ka. Okay lang yan. Props lang. Siguro. Sabi ni Direk Mako. Malamig ang tono. Take 3. Pero habang inulit namin, ramdam kong may nakaitinin talaga. Hindi ko masabi kung saan galing, pero malamig ang batok ko. Pagkatapos ng eksena, lumabas kami sa veranda. Mia, bulong ni Lisa, napansin mo ba yung sa bintana? Tanong ko agad. O, akala ko ako lang. Kinilabutan ako, huwag mo na sabihin sa iba. Baka sabihin na diyan natin tayo. Tumango siya. Pero ramdam kong pareha kami ni mapalag habang nagayos ng gamit. Lumapit si Ate Mila. Tahimik pa rin. Tinitigan niya ako sandali. Tapos bumulong. May nakaitinin talaga. Halos hindi ako makahinga. Po, hindi na siya sumagot. Tinilikuran ako at pumalik sa mesa niya. Mia, sabi ni Lisa, narinig mo yun? O, hindi ko na alam kung matutuwa ako na hindi lang ako nakakaramdam. O mas matatakot dahil tutu, nakahabang nagsasara, nagnakrowan na gayla, tumigil ako ulit sa lumang bahay, at doon, sa itim ng bintana, parang may anino, na hindi dati nando. Mia, nakita mo ba yung flashlight ko? Tanong ni Lisa, habang nakakalakal lang back. Hindi, nandiyan lang dati yung kanina, di ba? Wala talaga. Kakagamit ko lang kagabit, bigla na lang nawala. Nilinggong ko si Anton na bala sa pagayos ng Anton, may nakapulot pa ng flashlight. Umili siya, wala akong nakita, tingnan niya ulit. Nakatininang kami ni Lisa, hindi lang flashlight ang nawawala nitong mag-araw. Kahapon, isang crew ang nagsabing na walang kabilat. Araw-araw, may mister, siguro ninanakaw. Bulong ni Lisa, pero sino? Tanong ko, wala namang ibang tao dito maliban sa atin. Bago pa kami makasagot, may umiip na hangin mula sa labas. Kasabay noon, parang may mahinang tunog ng pakpak. Hindi malakas, pero sapat para mapatining kami sa binta. Narinig din ni Lisa, Mia, narinig mo yun? O, parang ibon? Pero sa isip ko, hindi ordinaryong ibon ang ganong kalakas na pakpak. Hoy, ready na kayo, siga ni Anton, eksena na ulit. Sumunod kami kahit may sa pagitan ng takes. Lumabas ako para huminga ng hangin doon. Doon ko nakita si Ate Mila, may hawak siyang bungkos ng tuyong halaman. Parang magadahon na hindi ko kilala, sinindihan niya gamit ang posporo. O, Ate Mila, tawag ko. Tumingin siya, pero hindi agad Pinanot ko siyang dahan-dahang sinusunog ang halaman, amoy matatang, parang pinahalong insenso at nasusunog na damo. Para saan po yan? Tanong ko, nagbuntong niya siya, proteksyon, sa magamata na ng mamasit. Kinilabutan at ano pong ibig niyong sabihin, nilapit niya ang mukha niya sa akin, halos pabulon. Huwag kang magtiwala sa lahat dito. Napaatras ako po, pero tumalikod na siya. Iniwan ako nakatayo pagbalik ko sa loob. Sinalubong ako ni Lisa. Sang kagat kay Ate Mila. Nagsusunog siya ng alaman. Ang sabi proteksyon daw. Tumaas ang kilay niya. Proteksyon. Labansan. Hindi ko alam. Pero parang may ibig siyang sabihin. Bago pa kami makapagtuloy, tinawag na naman kami para sa iksen. Habang nagre-record, hindi ko maiwasang lumingon. Sa gilid sa bawat pose ni Direktor, parang may naririnig akong mahinang pagaspas. Sa una, inisip kong guni-guni lang, pero habang tumatagal, mas lumalakas. Pagkatapos ng take, lumapit sa akin si Josh. You okay? Nagulat ako. O, medyo pagod lang. Tinitingnan ka kanina ni Direk. Parang distracted ka. Napayuko ako. Pasensya na. May naririnig lang kasi ako. Anong naririnig mo? Tanong niya. Seryoso ang tono.
parang pakpak, gabi-gabi, hindi siya agad nakaitinin lang siya sa akin, tapos biglang umiwas, baka stage lang, sabi niya, pilitang ngiti, sanay ka na ba sa location na to, hindi pa, ang bigat ng hindi to, masasanay ka rin, napansin ko, habang nagsasalita siya hindi niya ako matingnan ng direct, lagi siyang tumitingin sa gilito sa sahig. Josh, tanong ko, may alam ka ba tungkol sa baryo? Nagangga siyang ng tingin pero saglit lang, tapos umiwas ulit. Nga kwento lang, pero huwag mong seryosohin. Kwento tungkol saan? Nga alamat, pero alamat lang. Gusto ko pa sanang magtanong, pero tinawag na siya ng staff. Naiwan akong nakatitig habang papalayo siya. Sa hapunan, nagtabi kami ni Lisa. Uy, bulong niya kanina, nakita ko si Anton na nagalalit. Kasi may nawala namang gamit. Kables daw ulit. Nawawala talaga. Hindi lang ba misplace? Hindi. Sinabi niya imposible raw mawala kung walang kumuha. Napatigil ako. Sinog na namang kukuha. Hindi ko alam. Habang kumakain, narinig namin muling umiip ang hangin. Tapos yung pamyar na tunog. Pagas, Mia, bulong ni Lisa. Naririnig mo rin, di ba? O, napatingin kami sa bintana. Walang tao, pero parang may aninong dumaan. Baka paniki lang. Sabi ko pilit na pinapakalmang sarili. Pero bakit ang natin yung tunog? Sagot ni Lisa. Hindi ko na alam ang isa sa pagkatapos kumain. Bumalik ako sa kwarto. Gusto ko sanang magpahinga pero hindi ko makalimutan ang sinabi ni Ate Mila. Huwag kang magtiwala sa lahat dito. Sino kaya ang tinutukoy niya kumatok si Josh? Pwede pumasok? Nagulat ako. Sige. Pumasok siya hawakang script. Mag-rehearse ka pa ba? Pwede. Umupo siya sa gilid ng kama. Binuksan ang script. Ika muna. Binasa ko ang linya. Pero habang nagsasalita ako, napansin ko na hindi siya nakaitingin sa papel. Tinitinan niya ako saglit. Tapos biglang Josh? Tanong ko bigla. Bakit parang iwasan mong tumingin direkto? Napahinto siya. Ha? Kanina pa? Para bang mayaya kang makita sa mata ko? Umilin siya. Wala. Sadyang pagod lang siguro ako. Sigurado ka? Hindi siya sumagot agad. Sa huli tumayo siya. Matulog ka na lang muna. Mahaba pa ang bukas. Lumabas yan ng kwarto. Naiwan ako nakatitik sa pinto. Mas maraming tanong kaysa sagot. Bago ako matulog, muli kong narinig ang pakpak sa labas. Mas malapit. At sa dilim ng bintana, parang may matang nagsal. Ang dilim naman, reklama ni Lisa habang naglalakad kami paway mula sa set. Wala sa sinilaw dito. Sagot ko, nakaditim flashlight sa dibdib ko. Buti may dala akong extra battery. Tahimik ang patangin na kuliglig lang ng maririnig pero bawat yapak namin parang masyadong malakas. Mia, bulong niya parang nang creepy no? Pero malapit na tayo sa barracks. Konti na lang, bigla kami napahinto nang marinig ang mahinang yak mula sa kakahuli. Hindi tunog ng tao, hindi rin tunog ng yatit na alam ko. Did you hear that? Tanong ko, halos pabulong. Umikot ang mga mata niya, parang sanggol. Nakaramdam akong malamig na kilabot. Hindi pwedeng sanggol. Gabi na, at bakit nasagob? Lalo pang lumakas ang yak. Parang humihingi tulong. Mia, baka may bata talaga. Sabi ni Lisa hawak ang braso ko. Baka, pero humigpit ang hawak ko sa flashlight. Sigurado ka bang gusto mong puntahan? Nagalangga. Siya, hindi. Baka delikado. Tara, bumalik na lang tayo. Tumanggo ako agad. Babilis kami naglakad pabalik. Halos patagbo. Pero bago kami makarating sa liwanag ng barracks, biglang may tumalon mula sa gilid ng dilim. Sigaw ni Lisa. Napatili rin ako na tamaan ng flashlight sa Nakita ko ang nanino mahabang mga braso, matatalim ang kuko at mata na kumikislap na pula. Hindi tao, hindi hayop. Mia, hawak ni Lisa ang kamay ko ng ginik. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatagbo,
Pero bago pa kami makagalaw biglang may dumating. Umalis ka. Si Don Antong hawak ang maliking bolo. Tumalon siya sa pagitan namin at nalang umambang niya nino pero mabilis ang kamay ni Antong. Kumislap ang talim ng bolo. Umurong niya nilalang. Tapos biglang naglaho sa dilim. Halos mahulog ako sa lupa sa sobrang takot. Okay lang kayin ni Antong. Nakatinin sa amin. Halang niya tong nakatinin sa amin. Halang yan. Wala na. Sagot niya. Balik tayo bilis. Hindi na niya kami pabalik sa barracks. Hindi ko na naramdaman ang pagod. Puro kaba lang. Pagdating namin sinara niya agad ang magpahinga kayo sabi niya nang dinig din ng boses. Huwag kayong nalabas hanggat walang kasama na patitik ako sa kanya. Anton, nakita mo ba kung ano yun? Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya ako tapos umilin. Basta, hindi tayong basta hay. Kinabukasan, tinawag kaming production sa isang meeting. Basta fakastay. Sabi na yung producer, may nangyaring insidente kagabi. Pero huwag kayong mag-alala. Nakamfin na aso lang na nakita aso. Bulolas ni Lisa halos tumayo sa upuan. Hindi aso yun. Nakita namin mismo. Lisa, putol ng producer. Naiintindihan ko ang takot ninyo. Pero kamfin na aso lang na nakita kay. Kung aso bakit pulang mata? Singit ko hindi na napigilan ang boses ko. Bakit parang tao ang galaw? Tahimik ka lang. Tinitigan akong producer. Malamig ang tingin niya. Siguro dala lang ng pagod. Imagination. Hindi imagination. Sigaw ni Lisa. Kung hindi tumatin si Antong baka patay na kami napatinin lahat kay Antong. Tahimik lang siya na kayo ko hawak ang bolo na nakasabit sa balikat ni Antong. Tanong ng producer. Ano bang nakita mo? Naganggat siya ng kay. Masyado pong madilim. Pero malaki at hindi aso. Nabalot ng katahimikan ng silid. Kita ko sa mukha ng staff ayan nilang pag-usap. Enough. Sabihin producer, trabaho tayo. Huwag lang palakihin. Paglabak namin, galit si Lisa. Asoro, grabe. Paano nila masasabing aso yun? Hindi ko alam, sagot ko nang ginig pa rin. Pero alam ko ang nakita ko, lumapit si Anton, mabigat ang hakbang. Huwag nyo nang ikuwento sa iba, lalo lang kayong pagtatawanan. Totoo naman kit ni Lisa. Alam ko, pero hindi lahat handang makinig. Napatingin ako sa kanya. Anton, bakit may dala kang bolo kagabi? Para bang alam mong may mangyayari? Tahimik siya sandali. Bago sumagot, lagi akong handa. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas matatakot sa sagot na yon. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Bumalik sa isip ko ang pulang mata na nilalang. Bawat pagdikit ng mata ko, bumabalik ang iyak mula sa gubat. Kumatok si Lisa sa pinto. Mia, gising ka pa. Oh, hindi ako mapakali. Pwede ba kitang samahan? Sige, pumasok siya, dalang kumot niya. Umupo siya sa tabi ko. Mia, kung ano man yung kagabi, sigurado ko hindi tayo servito. Alam ko, pero anong magagawa natin? Hindi tayo pakikinggan ng produksyon. Baka kailangan natin maging sa sarili natin. Lalo na parang may tinatago sila. Natahimik ako. Totoo ang sinabi niya. Biglang may kumalabog sa bubong. Sabay kami napatingal. Pagkatapos yung pamiyan na tunog, pagaspas ng pakpak. Mia, bulong ni Lisa ng ini. Nandito na naman. Hinawakan ko ang kamay niya. Tahimik lang tayo. Nagpatuloy ang tunog, paikot-ikot. Tapos biglang nawala. Naiwan kami nakatulala. Halos hindi makahinga. Mia, bulong ni Lisa. Kung hindi aso yun hindi ako agad nakasagot. Sa isip ko, may sagot na ako pero ayokong sabihin. Dahil ang inisip ko lang ay aswa. Hindi ko inaasahan na isang gabi habang nakatago ako sa likod ng lumang bodega. Maririnig ko ang magasalitang babago sa lahat. Sigurado ka ba direk? Boses ni Jess, mababa, halatang nagalinlangan.
Wala nang atrasan, sagot ni Direk Marco. Nahihintay na sila. Hindi pwedeng mabiko ang alay. Lalaki ang mga mata ko. Alay? Pero dugon na tao mahinang tanong ni Jess. Hindi lang basta tao, sagot ni Direk. Malamig ang tono. Mga extra. Mga disposable. Hindi sila mahalag. Napasingkap ako na pagkagasalabi para hindi makalabas ang tunog. Paano kung may makaalam? Tanong ni Jess. Ako ang bahala roon. Basta gawin mo ang parte mo. Maring tugon ni Direk. Matanda mo. Si Mia ang susunod. Parang biglang nahulog ang mundo ko. Ako susunod. Si Mia. Mula na tanong ni Jess. Hindi ba't siyang wala tayong pakialam? Puto ni Direk. Kailangan nilang malinis. Bago ato alang bahinalay. Perfect siya. Halos mabitawan ko ang hawak kong panyo. Nang ginik ang kamay ko. Ang tiwala ko kay Jess. Lahat pala kasinungalingan. Direk, huminga ng malalim si Jess. Kung sakali paano natin gagawin. Sa susunod na gabing shoot, sagot ni Direk. Kapag nakahanda na ang maghahalamang dala ni Mila. Napakunutan ko si Ate Mila. Pero hindi ba kung makontra siya? Tanong ni Jess. Hindi niya alam lahat at wala siyang magagawa. Kung sakali mang pumalag si Mia. Mahina pero mabigat ang tanong ni Jess. Walang tatakas. Sagot ni Direk. Hindi ko nakinig. Dahan-dahan akong umatras. Palayo. Ingat na ingat para hindi madinig. Pero bawat hakbang ko para akong mabubuwal sa bigat ng katotohanan. Pagdating ko sa barracks, halos hindi ako makahinga. Nanginig ako, malamig ang pawis Okay ka lang? Tanong ni Lisa. Nagulat sa isurak. Wala mabilis kong sagot. Pagod lang. Hindi ko masabi. Hindi ko kayang ibunyak. Pakinabukasan hindi ako mapakali. Bawat tingin ko kay Jess. Parang may kutsilong nakabaon sa likod ko. Good morning, bati niya. May ngiti pa. Ninitihan ko rin siya pero pilit. Morning. Excited ka ba sa eksinan natin mamaya? Tanong niya. Oh, sagot ko, pero sa loob-loob ko gusto kong sumigaw. Paano mo nagawa sa akin ito? Sa paitan ng break, nilapitan ko si Ate Mila. Nasa gilid siya nakayos ng matuyong dahon at halamang hindi ko kilala. Ate Mila, mahina kong simula. Pwede ba kitang makausap? Pribalapti. Tumago siya nila pagangawat. Ano yun? Iha. Humiga ko ng malalim. Narinig ko kagabi si Direk Marco at si Jess. Nag-usap sila tungkol sa alay. Sabi nila, ako raw ang susunod. Napatitig siya sa akin. Biglang nanigas ang muka. Narinig mo talaga. Oh, halos maiyak ako. Ate, totoo ba yun? Napabuntong inyinda siya tapos sumupo. Matagal ko nang alam na magkakaiba dito. Hindi lang pelikulang ginagawa nila. Ginagamit nilang set para magtakip. Ang totoo matagal na silang nakipag-ugnayan sa Manila lang dito sa baryo. Nanamiga ako, Manila lang, yung nakita namin ni Lisa. Oh, sagot niya, mangga aswang, mangga halimawa na matagal, ng buto. At tuwing may pelikula rito, ginagamit nilang nasong para makakuha ang magalay. Pero bakit ako? Halos pabulong kong tanong. Dahil malinis ka, sagot niya diretsong nakitingin. Ikaw ang pinakamainam na alay. Nanginang tuhod ko, napaupo ako sa tabi niya. Hindi ako makapaniwala. Si Jess, kasama nila, tahimik siya sandali. Hindi lahat ng tao ay pinipili ang tama. May iba na dadala sa takot o sa kapangyarihan. Ate, may magagawa ba tayo? Tumingin siya sa maghahalamang nakakalat. Matagal ko nang sinusubukang pigilan sila. Kaya ako may daladalang maga ito, proteksyon. Pero hindi sapat kung mag-isa lang ako. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong mabuhay, seryoso niyang sagot. Kailangan mong lumaban. Pero dati tahimik lang tayo. Kapag nalaman nilang alam mo na, baka bukas pa lang, wala ka. Parang nabasag ang mundo ko. Si Jace, na inakala kong kakampi, kasama pala sa planong pagtataksil. Kung ganon, mahina kong tanong,
kanino ako magtitiwala? Humawak siya sa kamay ko, sa sarili mo at sa ilang tao lang. Ako, at baka si Anton, pero si Jace, kalimutan mo, hindi mo siya kakampi. Napakagat ako sa labi, pero bakit parang may nanggan siya kagabi? Para bang hindi siya sigurado kung may iwa pa siyang natitira. Hindi na mahalaga, sagot ni Ate Mila. Basta tanda mo, huwag mong ipapakita na alam mo. Maghintay tayo nagtamang oras. Tumango ako, kahit nanginig. Pagbalik ko sa set, sinalubong ako ni Jace. Okay ka lang? Tanong niya. Nakangiti pa rin. Nung ngiti ako balik, pilit na pilit. Oh, ayos lang. Parang matamlay ka. Sabi niya, siguro pagod lang. Sagot, pero sa isip ko, naglalagablabang galit. Bakit mo ako pinagtaksilan? Pag-uwi ko na bariks, lumiretso ako sa kama. Hindi ko nakinaya ang bigat ng lahat. Nanginig ako, pero sa ilalim nagtakot. May apoy na nagsisimulang sumiklap. Kalita determinasyong mabuhay. Alam kong hindi ako pwedeng magpanggap. Nawala lang. Hindi na ako pwedeng magtiwala kay Jace. At higit sa lahat, hindi ako pwedeng maging susunod na biktima. Habang nakahiga ko, naalala ko ang muling sinabi ni Ate Mila, huwag kang magtiwala sa lahat dito. Ngayon, alam ko na kung bakit. At sa isip ko, isang pangga ko lang ang malinawan. Hindi ako magiging alay no kahit sino. Hindi nila ako makukuha ng buhay. Hindi ako mapakalibong gabi. Habang nakahiga ko, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga narinig ko kina Direk Marco at Jay. Gusto kong sumiga, gusto kong magwala, pero kailangan kong mag-isip ng malinaw. Kinausap ko si Ate Mila, kinabukasan. Hindi ko na kaya, sabi ko halos mahulog ang boses ko sa kaba. Ano bang dati kong gawin? Tatakas na lang ba ako? Humiling siya seryoso ang kung tatakas ka, maubos ang oras mo, habulin ka nila. Hindi ka ligtas sa man. Kung ganon, lalaban, marini ang sagot, pero hindi basta-basta. May parang para maputol ang sumpa, pero kailangang nagtapang at tamang oras. Napalunok ako. Anong para? Inaabot nagtatong generasyon ng sumpa. Dugo ang susi. Kailangan natin na isa na ritual at sirain ng ugnayan nila sa magahalimaw. Pero Mia, buhay ang kapalit. Nalamig ako, buhay, kaninong buhay, tumingin siya ng diretso sa itin, kung hindi sila, tayo, tahimik kaming dalawa, naririnig ko ang ampas ng ngayon sa labas, para akong nabibilawkan, paano kung hindi ko kayanin, tanong ko, kung hindi mo kakayanin, ikaw ang susunod na alay, sagot niya, at hindi lang ikaw, kasama ang mga kaibigan mo, pati si Liz. Parang piniga ang puso ko, hindi lang pala buhay ko ang nakataya. Kinagabihan, nakahanap akong lakas ng noob para lapitan si Jace. Nakaupo siya sa may gilid ng lumang bahay. Hawak ang script, pero parang malayo ang tingin. Jace, mahina kong tawag. Nagulat siya, pero gumiti. Anong ginagawa mo rito? Humiga ako ng malalim. Kailangan kitang kausapin. About what? Bakit mo to ginagawa? Nanginig ang boses ko. Bakit ka pumayag na isakripisyo kami? Nanahimik siya. Ilang segundo bago siya lumingon. Hindi mo maintindihan. Subukan mo akong ipaintindi. Halos pakiusap ko. Matagal niya akong tinitigan. Parang sinusukat ang tapang ko. Sa wakas, nagsalita siya. Mas mabuti na ikaw kaysa ako. Parang bumagsak lahat. Nangingatang kong tiwala. Ano? Alam mo ba kung ilang tawang ko nang kasama si boses na iya mababa, punong galit at takot. Kung hindi ako sasang ngayon, ako ang ipapayin, at wala akong balak mamatay. Pero kaya mong tingnan ako sa mata araw-araw, alam mong ako ang susunod. Iniwasan kong isipin, sagot niya ng ginigiti ng kamay. Pero ito ang totoo, survival, Mia. Wala lang iba, napatigil ako, may parte ng puso kong gustong umiyak, sumigaw, humingi na dahilan, para patawarin siya,
Pero ang naramdaman ko lang ay hindi ko akalaing ganito ka mahina kong sabi. Akala ko, iba ka, hindi madali. Bulong ni, akala mo ba hindi ako nagsisisi? Pero kapag ang buhay mo nang nakataya, iba ang desisyon mo. Umiling ako, mas pipiliin kong lumabang kaysa ipagkalulontaw. Hindi siya nakasagot. Nakaitingin lang siya sa lupa. Umalis ako bitbit ang bigat na katotohanan. Wala na akong maasahan sa kanya. Pagbalik ko kay Ate Mila, hindi ko mapigilang sabihin, tama ka, hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. Ano ang sinabi niya? Tanong niya, na mas mabuti raw ako kaysa siya, na buhay niyang mas mahalaga. Tumango siya parang hindi na nagulat. Karamihan, ganyan kapag natata, pero hindi lahat. Sumusuko, kung ganon, mahigpit kong sagot, hindi ako susuko. Nagplano kami ng tahimik sa ilalim. Sa ilalim mo buwan, inilatag niyang maghahalamang dala. Pinakita kong paano ito magiging panang kapag dumating ang gabi na ritwala. Paliwanag niya, kailangan mong ngawakan ito at puwin ang bilog. Pero hit sa lahat, kailangan mong patatagin ng loob mo. Dahil kapag nagpakita ang maghahalimaw, hindi sila basta ilusyon. Totoo kaya ko, sagot ko, kahit kumakabog ang dibdib ko, Mia, seryoso siya, huwag kang mag-isa, kailangan natin makahanap ng isa pang kakampi. Hindi sapat kung tayong dalawa lang. Si Anton, bigla kong tanong, si Anton, sagot, matagal na niyang pinagdududahan, ang nangyayari, kung makukuha natin ang tiwala niya, mas malakas ang laban natin. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin si Anton, nasa set siya, nagayos ng Anton, sabi ko, nilinggong ko muna kung may ibang tao, may kailangan akong sabihin, pero manggangga ko ka na hindi ka magsusumbon. Napakunot ang no niya, ano yon? Alam ko na tungkol sa magalay. Halos mabituan niyang ngawawak niyang paano mo, hindi mahalaga kung paano putol ko, ang mahalaga gusto kong lumaban, pero hindi ko kaya ng mag-isa, kailangan namin ni Ate Mila ng tulong mo. Tahimik siya sandali, parang nagalinanggan, kung totoo ang sinasabi mo, delikado rin kung tatahimik tayo, sagot ko, ikaw mismo alam mong may mali. Hindi ba't nakita mo yung nangyari kay Lisa, sa gubat, napalunok siya, o, kung hindi tayo kikilos, tayo ang susunod, kaya tanong ko lang nalaban ka ba, o hayan mong namunin nila tayo. Matagal niya akong tinitigan bago siya tumango, sige, kasama niya ako, para akong nakahinga, sa wakas, may isa pa kaming kakampi, kinagabihan, nagtipong kaming tatlo, tahimik malayo sa mga mata kapag nagsimula na ang naritwala, paliwanag ni Ate Mila, magkukunwari tayong susunod, pero sa tamang oras, gagamitin natin ng proteksyon at sisirain ng bilog. Mia, ikaw ang nasa gitna, ikaw ang kailangan nilang alay, pero ikaw rin ang magiging susi para putulin ito. Kumirot ang dibdib ko, kung ganon, buhay ko pa rin ang kapalit. Hindi kong magiging matibay ka, sagot ni Ate Mila, may paran, pero dati handa ka sa lahat. Tahimik lang ako, sa isip ko isang malinaw wala nang at habang nakatinig ako sa dilim ng gabi, naramdaman ko ang apoy sa dibdib ko, galit, takot, pero hit sa lahat, pagpapasya, hindi na ako biktima, hindi ako magpagamit, at kung kailangan kong lumaban, para mabuhay gagawin ko. Kahit kanino, kahit kayo, tahimik ang paligid ng dumating ng gabi ninitinag ng pag-atake, parang may bigat sa hangin at buwat at pangko'y naglalabas ng kaba sa dibdib. Sa utos ni Direk Marco, tinagpan ang lahat ng ilaw, iniwang tanging lampara at apoy ang nagsisilbing gaba. Dito tayo sa gitnang kagubatan, anya malamig ang tinik, isang eksenang katatakutan. Pinilit kong ngumiti kahit nanginig ang tuhod ko, naturoon lang ang takot, bulong ni Ate Mila sa tabi ko, pero huwag mong kalimutan ang maghahalamang binigay ko. Hinawakan ko ang malit na supot sa aking bulsa,
at parang may konting lakas akong nabaw. Yes, sigurado ka bang kailangan nito? Hindi ba't delikado tinitigan niya ako? Paretiyaw ng kuwento, huwag kang mag-alalay. Ngunit alam kong may nakatagong kasinungalingan sa kanyang mga mata, nagsimulang gumalaw. Ang magakamara ng ngunitin niya ng ngisi. Ang bawat kalis ko sa dilim may parang matalim na panggungusap. Biglang may sumipol sa hangin isang tunog na hindi gawan na tao. Sumunod ang malalalim na anggol. Kut pa yan direct. Sigawan niya sa, hindi akot sagot ni Direk Marco. Tuloy lang. Napatras sa Ate Mila. Sila na ba yun? Tumango siya. Huwag kang bibay. Mula sa magayon lumabas sila. Ganila lang na hindi ko masabi kung tao hayop. Magamatang kumikislap. Magapanggil na handang punitin ng laman. Aswang. Bulong ko halos hindi makalabas ang bot. Napasigawan isang extra. Diyos ko. Hindi ang pelikula. Nakagulo agad. Tumakbo ang ilan. Pero nahawakan sila ng madanila lang. Ang kanilang magasigaw ay pumuno sa kagubatan. Laban, utos niya Temila. Hinila ko palapit. Ngayon mo gamitin ng magada. Kinuha ko ang magahalamang nakapulupot sa malit na tali. Nang lumapit ang isang aswang. Mabilis kong isinaboyan nila mukos kong dahon sa muka nito. Sumigaw ang silaw. Umatras. At nagliyab ang balat nito. Na parang sinog na tao. Gumagana. Sigaw ako. Gamitin mo pa. Hindi ko alam kung kaya ko. Sagot ko. Nanginig ang kamay. Kaya mo. Maring sagot niya Temila. Kung hindi tayo lalaban. Lahat tayo mamatay. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Si Jess. Huwag kang magpapanik, sabi niya, pero malamig ang kanyang tingin. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ko, dahil baka gaya na ang oras. Dahil na ang oras. Oras para saan? Para sa plano niya ni Direk Mark. Hindi siya sumagot. Ngunit ang katahimikan niya na nagtunak sa iyon na tuluyan ng putuloy ang tiwala ko sa kanya. Biglang sumalakay ang dalawang aswang mula sa gilid. Hinila ko si Jesse pababa, sabay saboy ang isa pang daon. Umalinggo-anggo ang iyan nila lang kapag natutunaw ang balat nito. Hindi ka ba lalaban? Sigaw ko sa kanya. Pinisin niya ang bolo sa kamay. Kung kailangan, patuloy ang kaguluhan. Ang ilan sa mga ekstra agad na nadagit. Ang dugo nila ay kumalat sa lupa. Ang kanilang magadasal. Panginoon, iligtas ninyo kami. Ay nauwi sa agulgol. Hindi na natin sila mailigtas lahat. Sabi ni Ate Mila habang sinusukatan ng isa pang alima gamit ang matalim na kutsilyo. Hindi ko sila kayang pabayaan. Sigaw ko. Piliin mo ang labang. Isang malakas na unggol ang gumalinggo. Isang mas malaki aswang ang lumapit. Mas mataas kaysa sa iyon, may makapagpat parang paniki. Ang mga mata nito ay pulang-pula. Diyos ko, bulong ko. Siya ang pinuno, sabi ni Ate Mila. Kung matatalo natin siya ay hina ang iba. Nagatubili ako. Paano? Huwag kang mag-isip ng sobra. Sundin mo lang. Sinaksak ni Ate Mila ang kanyang kutsilyo sa dibdib nito. Ngunit bago pa ito tuloy ang bumagsak. Nahawakan nito ang braso ko at halos mapunit ang lamang ko. Aray! Napasigaw ako. Bitawan mo siya, sigaw ni Jesse. Sabay saksak kami tambot. Bumagsak ang alimaw ng ginig bago tuloy ang natumba. At tutuna mula sa dilim, may mabata pang kumikislap. Nagmamasid na gabag. Hindi natin sila lahat kayang labanan. Sabi ko ng ginig. Kaya natin sagot ni Ate Mila kung buwan loob mo. Pinitigan ko si Jesse. At kung niya kami pagkanod, hindi ako nagsimulang magsalita si Jesse pero pinutol ko. Wala na akong tiwala sa iyo. Sabi ni isa sa mga natitirang extra. Walang atrasan, sagot ni Ate Mila. Kung ngayon hindi natin tapusin, wala nagbukas para sa atin. Sumugod ako. Hawakan natin akong daon at isang patalim na iniabot ni Ate Mila. Para sa lahat na napatay niyo, sigaw ko sa mga nilalang. Isa-isang bumagsak ang magaswang na tinaman ng alaman at kutsil. Ang kanilang sigaw ay umalinggongo hanggang sa unti-unti silang umatras pabalik sa dilim.
Ngunit ngayong gabi nakaligtas tayo. Tumingin ako kay Ses. Nakayuko siya, hawak pa rin ang bolo ng ginik. Hindi ko alam kung sino ka, nasabi ko. Hindi siya sumagot. Ang katahimikan ay mas natatakot kaysa sa sigawan magaling kanina. Ngunit alam kong may susunod pang gabi. At kailangan kong magdesisyon kung saan ang kaya kong gawin para mabuhay. Nakaiwalay siya sa grupo. Nakatayo sa gilid na apoy. Kausapang isa sa Manila lang. Ang tono ng boses niya ay mababa. Parang takot na makahalata iba. Anong ginagawa mo? Bulong ko. Nakatago sa likod ng puno. Narinig ko ang sagot ng nilalang. Garalgal at malalim at sumusunod ka. Hindi ka gagalawin. Hindi yan totoo, sagot ni Jess. Nandinig, pinagakuan niyo na rin si Marco. Pero alas lamunin niyo siya. Tumawa na siyang parang nagbibiro. Iba siya, ikaw espesyal. Parang bumagsak ang lahat ng dugo ko sa lupa. Kaya pala ganon ang tingin ni Jess. Sa 18, hindi siya biktima, kalyano siyas. Lumapit ako ng daan-daan. Jess, tawag ko, mahina pero matalim. Nagulat siya, halos malagag ang bolo. Wala akong ginagawa. Wala, nakita kong kausap mo siya. Ikaw pala talagang kakampi niya. Hindi mo naiintindihan, sagot niya, halos pabulong. Kung hindi ako papayag, ako anunahin nila. Kung gano'n ako nalaga ni sinuko mo, napalakas ang boses ko. Hindi sigang niya, akala ko kaya kong kontrolin sila. Akala ko kaya kong giligtas tayong lahat. Kung susunod ako, tumawa na siyang muli, sabay naglaw sa dilim. Naiwan kami dalawa, nakatiti sa isa't isa. Biglang nagumpisa mag-aiwan sa palig namin. Bumagsak ang mag-extra isa. Ang Manila lang, gutom na gutom, ay sinisimulan ng napayin ng kanilang magkakatawan. Diyos ko, napabulong si Jesus. Umatras na ilang hakbang. Di ba ito ang gusto mo? Tanong ko. Malamig ang tono ko. Bahagi ka ng plano. Hindi ko alam na ganito kalagsigan yan. Nandinig ang kamay, hindi ko akalain kakainin nila lahat. Pero alam nung may mayayaring masama, sagot ko. Hindi siya nakapagsalita agad. Sa halip, tumulo ang luwas sa pisingin. Hindi ko na kaya. Tulungan ka. Napagal pa ako pero walang kasama saya. Naalala mo ba ang sinabi mo sa 18? Hindi ko naalaman sinasabi ko noon. Sagot niya, wala, sumuko ang boses. Sinabi mong mas mabuti na ako kaysa sa at ngayon gusto mong kalimutan ko na lang yun. Hinawakan niya ang braso ko desperado. Pakiusap, hindi ako handa makay. Jesus, bulong ko. Malamig ngayon mo alaman pati lang may sinuko. Nagmakawan ko. Sigan niya, hindi ba't minsan mo rin akong minahal bilang kaibang napailan ko. Kaibigan ba na naipatay ako para militas ang sarili niya? Hindi ko ginusto, pero ginawa mo. Mabilis na sumugod ang magasong na awat ba nila si Jess. Bago pa ako makarawan, napasigawan siya isang sigaw na dumurog sa gabi. Pakiusap, tulungan mo ako. Tumigil ako. Hawak ang magadaon ni Ate Mil. Alam kong kaya kong gamitin yon para militas siya. Pero naalala ko ang bawat sandaling pinili niya ako ani sakripisyo. Hindi na kita maliligtas, mulong ko kahit naririnig niyan. Ay akong mamatay, siya niya naginig na disesata. Hindi na siya madanila lang. Sabay sinimulang punitin ang kanyang balat. Ang siga niya umuling agad. Mas matindi kaysa sa lahat narinig ko kanina. Ang maguko nila ilumusog sa laman niya, isa-isang binabalatan ng katawan. Tulungan mo, muli niya iwan pero unti-unti nang umina. Tinitigan ko lang siya, ang maluwan niya inahalawan ng dugo, ang mata niya ay puno na tatot. At sa halip na awag, may dumating na katahimikan sa lukon. Bulong ko kahit wala na si Jaleka sumagot. Umiling siya at pilit nagsasalita pero wala nang malinaw na lumabas. Ang katawan niya iwalos, wala na niyo. Pinupunit ng Manila lang na gutom na gutom. Tumalikod ako, hindi ko na tinaya pagtingnan ng uling sandali. Ang siga niya ay unti-unti din umina.
hanggang sa natabunan ng Golden Magaswa. Pero kailangan mong matikan mismo. Bakit mo ako inayang makarinig para matuto ka? Sa laban na to, hindi lahat maliligtas at hindi lahat karapat-dapat iligtas. At kung pinili mong diligtas siya, baka ikaw ngayon na nilalapa. Napatitig ako sa iking makamay. Naramdaman kong nandinig pa rin sila pero hindi na dahil sa takot kundi sa bigat ng desisyon. Wala na akong kaibang bulong ko. Meron ka pa. Sagot ni Ate Mila Mara. Nandito ako. At habang lumalabang ka, hindi ka naisiyan. Nirigong ko ang katawan ni Jess. Halos wala nang matira kundi dugo at kalansay. Ang Manila ngayon nagkalat na muli sa dilim. Busog sa kanyang naman. Hindi ko alam kung maliban dinawa ko, sabi ko mabigatan din. Huwag mong isipin kung tama walis. Sagot ni Ate Mila, isipin mo kung buhay ka pa. At doon, sa katahimikan ng gabi naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Hindi ginawa, hindi kalikas. Hindi kapayapaan dala ni isang pasya na hindi ko na mabadjust. Bulong ko, halos wala ng emosyon. Ganito ba ang patiramdam ng pagtataksil? Nakatayo kami sa harap ng magbahay na pinagmulan ng malapan. Ang mapatat punog numot at pitakay parang umiga sa dilim. Sa paligid ilan na lang kami ang natira kundi ni gayon. Sabi ni Anton, namumutla kayo ngayon. Sagot ko mas mahina kaysa sa inisip ko. Ngayon, o walang nagbukas. Lumapit si Ate Mila sa itin. Hawakan mo, inabot ni Ani sa pangpospolo. Tinitigan ko iyon. Napakalit kong para sa bigat ng gawan. Isang malit na apoy para tapusin na lahat. Hindi lang apoy, sagot niya ang kasama nito ang tapang mo. Humigang nagmalalim, pero nanitiling mabigat ang dibdib ko. Narinig na ni muli ang magkakaluskos mula sa loob ng bahay manitinig mahabal. Hindi pa wali bulong ng isang boss. Mula sa dilim, sumali na lang kayo peke, sabi ni Ate Mila matigas na boss. Nagbaratakutin tayo pero parang totoo. Bulong nilisan ng dilidan no totoo man o hindi, sabi ko hindi na ako papayag na mabuhay sila. Kung ganon mas mabuti nang matapos dito, sagot niya kahit nandinigan boss. Sabay-sabay namin sintiran ng magabasaan na binabat sa landis. Alat kong malatan na may nusok. Bilis. Utos ni Ate Mila, sumiklaban o nang nagmoygo. Gumapan sa kawis at biglang lumiyab dignan mula sa loob. Sumigawan manilalang mahaba ng mahap. Masakit sa tainga parang nagmula sa kailalim ng tinapangkontay na ko. Pero ramdam ko pa rin ang panginigin na lupa sa bawat iyan nila parang sinusunog ang magkakaluluwa nila. Bulong ko, tama ka. Sagot niya Ate Mila nakatitik sa apoy. Hindi lang bahayan sinusunog natin. Sumpay lahat ng nakatili rito masusunog din. Mas lumaki ang apoy. Ang dilim ng gabi ay napalitan ng nakasilaw na liwanag. Ramdam ko anit sa balat ko, parang gustong sunugin pati ako nangit. Siga ni Anton. Umatits tayo konti pa, sagot ni Ate Mila nakatayo pa. Kailangan kong masigurado. Tingnan mo, siga ni Lisa, itinuro ang bintana, manatan naman ano sa loob, nagsisiksikan, nagwawalang ang mayugits. Nanswag kumakapit sa pate, pero natutupok na po'y hindi ko akalain matikita ko to. Bulong ko halos mapaupo sa loob, hindi pa tapos. Sagot ni Ate Mila, malalang nilagtalang, maya-maya malakas na kalabog mula sa itaas na bahay. Bumigay ang bubog. Bumagsak kalalo panumiyaban na po'y narinig namin ang isa pang siga. Pero kakaiba, hindi boses na limaw. May tao pa sa luz. Sigang nilisan na mutla, imposible, sabi ni Anton. Lahat lumabas na kanina, hindi ako sigurado. Sagot nilisan nandinilang parang boses ni Direk Marco. Napatinin ako kay Ate Mila. Hindi natin siya maililigtas. Matigas niyan sa pero tao pa rin siya. Sagot ko, tao. Matagal na siyang hindi tao.
Pinitik ko ang mata ko, pinitingnan ang sigat. Totoo na parang si Direk Marcos, pero mayroong garagal. Parang hindi na siya bot. Hindi ko kaya bulong ko. Kaya mo sagot ni Ate Milamay, huwag mong kalimutan. Siya ang dahilan kung bakit nagsimula to. Pero kung tao pa rin siya, kung tao pa siya, matagal na siya lumabas. Ang may alimalan na natili sa apoy. Pinilit kong tumingin muli sa apoy. Sa bawat sigaw na naririnig ko na lain magkasama niyang minawalan. Ang duguan niya kang takot. At ngayon parang natin yun ay nadidenabot. Hindi ko alam kung kaligtasan ba to para sa bulong ko. Pareho, sagot ni Ate Mi, lalo lumati ang napoy. Halos lamunin ang bod. Boy, umati at ang usok sa langit. At ang maina nilayo ay unti-unting uminad na to. Natapos na ba't tanong ni Anton nandinilan? Halos, sagot ni Ate Miral, anong ibig mong sabihin na halos? Tanong ko, may isa pa natitira. Sagot niya malamig ang mata. Sino? Ang sarili mong tako. Kaya mo pa rin marinig ang boses nila sa isip mo hindi ba? Napayuko ako. Oh, hanggat naririnig mo hawak ka pa rin nila. Niyakap ko ang sarili ko. Pinilit labanan ang nanilan. Sa loob na katawan ko kahit napatainit na palidit. Kung ganon na nung gagawin ko. Tanong ko, isiga mo, sagot ni Ate Milan, isiga mo lahat ng bigat. Hindi ko kaya mo, umilan na ng boses ko, natabunan ng malisalin ng nagmag na nomolo at nagtaswag. Sa sandali niyong parang may nagbasali sa loob ko, tumahimig ang palidit, walang nang sigang mulat, sa loob na nagmagdanag, lagablab na tirat, natapos na bulong nilisad. Sagot ni Ate Milan malahan, natapos na, umupo ako sa lupa hindi niyadman, pero bakit parang hindi pa rin ako malayan, dahil nang maglalalan ni sinusunog na po'y, sagot ni Ate Milan, ang gusto kayo magit parang dalan magmalan, salamat. Bulong ko hindi ko alam kung para kanino parang, sa nagmamawalang maglalman, salamat, pero kahit naroon siya, landan ko pa rin ang bigat. Natapos na laban. Talagang tanong ko muling. Natapos ang simpasagot niya. Pero ang sugat. Ikalang nagmatagad. Sa lahat ko ang bayay tuluyan ng gumuhod. Nagdanabo at apoy. Adun. Sa init na paglaglag may nalilapot. Sagot ko pilit na nakailit, bisilan sa shoot, kainit ka. Sabat ni Papangmulat, sa kusinan, may nagyari balon, humiling ako, pagod lang, ayokong magsalitan, ayokong bumalik sa darbing nagpoy, labal nagpahinga ka muna, wuko, magluluto akong paborito mong sinigan, pinilit kong gayin matatang boses ko, pero sa loob tinignan niya ako, parang may binubuhat kang mabigat po talagang pulong ko halos, hindi marinigan, ano yun? Wala po, kapelan, umupo ako ng direksyon. Lumapit si Ate Milaten handa ka na bang pag-usapan paano niya magbaban? Tonon, Kuya Ram. Sagot ko, bakit ganito ang pakiramdam? Para akong lumulubog. Normal yan? Sagot niya, ang mahalaga buhay kan, buhay niya pero parang patay din. Sagot ko, naririnig ko pa rin lalo na si JC. Kung gusto mong magdasal, hindi sapat ang dasal, putol ko, araw-araw nakikita ko yung mukha niya bang sumisigaw, tumahimik si Ate Milan, hindi mo kasalanan yun, hindi napatawa ko ng matay, pinabayan ko hindi mo siya pinatay sabi niya, pinili niya yun, pinili niya ako sabi ko, pinili niya na isakripisyo ako, at pinili kong hindi siya iligtas. Hinawakan niya ang kamay ko, harap pinili mong mabuhay,
Humiling ako, pero bakit parang kasalanan pa dahil natalo ka? Hindi na ako talo bulong ko, parang dala ko na yung sumpa nila. Hindi sagutin yan, ika pa rin yan. Kailangan mo lang magdesisyon kung paano ka mabubuhay. Humiling ako, hindi ko alam kung kaya ko pa. Kaya mo sagutin, narito ako, napatingin ako sa kanya. Hanggang kailangan mo, humingi ako ng malalim. Gusto kong bumalik sa normal, pero paano? Dahan-dahan, simulan mo sa panyan mo, sa sarili mo, paano kung malaman nilang totoo, huwag hindi pa panahan, tumago ako, sige, tinagabihan, habang nakahiga ako mulog bumalikan magtunok, tulungan mo ako, boses ni Chelsea, hindi ko nakayan, napagbalik ko sa ko, tanmanan bulong ko sa dilim, tanmanan, anak, sigang ni mama sa kabilang pinto, nag-usap ka ba? Hindi po, sagot ko, bangungot lang, magdasal ka sa binyag, sumunod ako, pero sa gitnang dasal, luhan lumagbas, kinabukasan dumating sila lang, kaibigan ko sa Maynila, uy, bakit di ka nag-reply, bisilang sagot ko, anong, nagyari sa shoot, hanggang minang natitikang dismiss online, normalan naman, sagot ko, pagod lang, shoot ka, tumango ako, oh, pero kung matabog, ang dibdib ko, kung may problema ka, sabihin mo lang, bukan yan, walang, sagot ko, parang, iba ka na, sabi niya, hindi na ikayong nakilala ko, napayo ko ako, siguro nga, uy, hinawakan niya ang kamay ko, kaya mo yan, hindi ko alam, ano ba nangyari doon, walang, sagot ko, shoot lang, hindi ako naniniwan, tumayo ako, lalang, huwag na muna, hindi ko kayan, okay, sagutin niyan, pero nandito ako, lumalabas siya iniwan, akong magis siya iniwan, hangin niya ako ng malalim, pagbalik niya nilan, makalipas, alam niya lalang, kala niyan magnatilan, alam magninag palaban sa masasamang, alalan, bilon niyan, ifatiban, tanong ko, kung paniniwalan mo, kinuha ko ang nisan na amoy apoy, baka dalan mo pa rin ng amoying kagubatan, sabi niyan, bakandang, sagot ko, handa ka na bang magsimula ulit, hindi ko alam, sagot ko, pero gusto ko, yan nagsimulan, sabi niyan, paano kung bumalik sila, hindi sila babalik, sagutin niyan, nasunog na ang pugan nila, pero ang nalalan, nandito pa rin, yan nagsusunugin, natin dahan-dahan, sa pagitan, sagutin niyan, sa tagalmin sa sarili mo, huminga ko ng malalim, sige, sabihin mo ano talagang nalandan mo, takot, galit, hiyan, lahat din normal yan, basta huwag mong itago, pero paano kung husgahan nila, ayan mo silang, alam mo ang totoo, tumago ako, sige, tinagabihan, lumatit ako kay Mamalaban na guluto siya, masabi ko, o anak, salamat po, para sa patay, sa lahat niyan, anapitan, niyakap ko siya, hindi ko sinabing lahat pero sa niyakap na yon, parang may nabituan, anak, bulong niyan, bumalik ka na sa amin, yan ang mahalagan, upo mali. Kinabukasan, nagsimula kong magsulat, hindi pelikula, hindi script, basta magasalitan, anong sinusulat mo, tanong ni Ate Milan nagduman siya, kwento, sagot ko, tungkol sa isang dalagang umextra sa pelikula, tungkol saan, maganda yan. Sabi niya, ilabas mo lahat, hindi ko alam kung tapan, bato o kasala, basta isulat mo, sagutin niya, huminga ko, ako yung dalagan, alam ko, sabi niya, pero sa ulit parang naging pati na rin akong kwento nila, hindi tinawan mong wakasan, ang kwento nila, pero dala ko pa rin sila, sabi, baka kailan mo lantan, bakan, kainabin, umupo ako sa harap mo palang nagsimulan magsulat, bawat salitan, parang napoy na sumusunok sa malagnaw sa loob ko, narinig ko sa isip ko ang sigaradan, hindi ko nakayan, sumagot ako sa tahimik na kuwato, ako rin, pero patuloy akong nagsulat, mayan,
Tumating sila, uy, nagsusulat ka, sagot ko, pwede, babasahin, patapos nagsagot ko, okay, proud ako sa'yo, nakadita ko, salamat, lumabas siya iniwan, at magdilag, tumingin ko sa akoan, talagang, umextra sa pelikulan, tungkol sa, at nagsauli ako rin nagsunok sa kwento nila, huminga ko, nagmalaling, sa unang, pagkakataon mo lang nagyarian lahat, parang nakalalan, kapag nakalalan, kapag kong nagsaliwan, hindi ko masabihan totoo, sana, pero sa pagsulat, sa pagangin sa sarili ko, unti-unti kong nakitan, alam na yan, hindi ko alam, kung may tuturin bang tagumpay o kasalanan, hindi na maging nagsiyan, pero malingan nagsiyan, makanlan, at matayin man magiging parehong tag, at siguro okay